mag-worship sa Kanya. Pagagalingin niya ang kanyang tatay na si Hinaro, na sakit na sikmura, at nanay niya na si Adelaida na may sakit na cancer. Amen? Glory to God, mga kapatid. Sino pong handang sumunod sa Panginoon? Amen? Sa ating pagsunod, mga kapatid, mayroon pong kapangyarihan na nangyayari. Amen? Mayroon pong kapangyarihan na nangyayari sa ating pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan ang sumusunod. Pag sumunod ka kay Lord, tsak yun. Ang kanyang kapangyarihan, sometimes ay sumusunod, sometimes nauuna sa atin. Amen? Hindi mo pa nasasambit yung sinasabi mo para kay Lord. Ginagawa na ng Lord yung kanyang kapangyarihan. Amen? Naniniwala kayo doon, mga kapatid? Habang tayo po, mga kapatid, ay bukas yung puso natin, attentive tayo sa bawat salita ng Panginoon, ito na po yung umpisa ng ating pagsunod sa Kanya. Amen? Bakit, mga kapatid? Pag hindi mo nakuha, unang-unawaan ang salita ng Diyos at hindi mo natanggap ang tunay na mensahe ng Panginoon, paano tayo makakasunod? Mahirap. Ano po? Dahil ang salita ng Diyos ay isang instruction sa buhay natin na nagbibigay ng kapangyarihan sa buhay natin. Amen? Tayo po tumayo at basahin po natin yung 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Sabi doon sa kanyang salita sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, ang salita ng Diyos, for our gospel came not unto you in word only, not only in word, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Amen? Let us pray. Heavenly Father, Heavenly Father, Heavenly Father, we call out unto you right now, Heavenly Father. Abang yung mga anak, Panginoon, ay nakikinig. Lord, mayroon kami kanya-kanya, Panginoon, na inihahain sa oras na ito, Panginoon. At habang kami, Panginoon, ay nakikinig, O God, na malaya, Panginoon, na pumapasok ang salita mo sa aming puso, Panginoon. Naniniwala kami, isa ng pagsunod ito, Panginoon. At Lord, there is power of obedience, O God. There is a power in obedience, Lord. Naniniwala kayo, Panginoon, mayroong kapangyarihan ang pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, habang binubuksan namin ang aming mga buhay sa oras na ito, pumasok nawa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Lord, pumasok nawa, Panginoon, ang iyong salita sa buhay namin. Upang maranasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na ang salita mo ay hindi lamang dumating sa amin, O God, ngunit dumating ito, Panginoon, na may kapangyarihan sa buhay namin, Panginoon, na Lord, patutuloy na may, O God, na mararanasan ang banal mong presensya. At Lord, naniguro ka, Panginoon, sa buhay namin, na habang kami, Panginoon, ay tumatanggap ng mga salita mo, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay nangako, Panginoon, na nakakatagpuin mo, Panginoon, ang pangangailangan ng aming mga buhay. Lord, salamat sa lahat ng ito. Mangyari po, Diyos, na habang kami, Panginoon, ay bukas ang aming mga puso at isipan sa salita mo, Panginoon. At Lord, isisik namin, Panginoon, ang tunay, Panginoon, na mensahe mo na dumarating sa buhay namin sa oras na ito. Lord, katatagpuin mo, Panginoon, ang aming mga pangailangan. May mga prayer request kami, may mga alalahanin kami, mayroon kami nilalagak, Panginoon, ngayon din sa iyong harapan. O God, habang kami nakikinig, Panginoon, Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay siyang mararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, have your way, O God. Patuloy mo, Panginoon, na linisin ang aming mga puso. Patuloy mo kami, Panginoon, hugasan ng banal mong dugo, Panginoon. Lord, humihingi kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, mga pagkukulang, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Tunay nga, O Diyos, na wala kayong magagawa kung mayroon kami, Panginoon, na dinadalang kasalanan sa aming puso, Panginoon. Nais mo, Panginoon, na kami malinis sa iyong harapan, sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na nag-aantay sa amin.
na ihain namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan sa iyo, ang aming mga kabigatan sa iyo, ang aming mga suliranin sa iyo, ang aming mga buhay, Panginoon, sa iyo. Tapat ka, Panginoon, na nagsabi sa amin na kami lilinisin mo at patatawarin mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mensahe mo sa krus, Panginoon, na Lord, dahil, Panginoon, sa kamatayan mo sa krus, kami, Panginoon, ay napatawad sa aming mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord, ang bawat isa, Panginoon, ay naghain sa iyo, Panginoon, ng mga suliranin nila, ng mga kabigatan nila, Panginoon, mga prayer request nila, Panginoon, sa iyong harapan. As we go on, Panginoon, Lord, habang, Panginoon, narito kami sa lugar ito, O God, bago matapos ang gawain na ito, Panginoon, sa iyong pangalan, katatagpuin mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan namin, O God, at mararanasan na yung dakilang kapangyarihan, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, patuloy kang kumilos sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. At itago niyo, Panginoon, yung balingkod sa iyong likuran lamang, Panginoon, upang kayo lamang, God, ang mataas, madakila, at mahayag sa oras na ito. Lord, binabalik namin ang lahat ng ito na may papuri, pagsamba, pagdakila, at inaangkin namin, Panginoon, ang lahat ng katugunan ng mga panalangin, mga prayer request, Panginoon, ng aking mga kapatid. Sa pangalan mo, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Naniniwala tayo, mga kapatid, sa panalangin. Naniniwala tayo na ang lahat ng ating mga inihain sa Panginoon, kung tayo ay susunod sa Kanya, tiyak na magkakaroon tayo, mga kapatid, ng katugunan. Amen? Sinabi ng 2 Corinthians chapter 10, verses 5 to 6, ito po yung pinakita ng Lord sa buhay natin, na ang katugunan ng Panginoon ay dahil ating pagsunod sa Kanya. Sumusunod ka dahil meron kang pananampalataya sa Kanya. Napaka-powerful ang sinabi ng Panginoon sa salitang ito. Therefore, we are always confident. Sabi ng Lord, we are always confident. Knowing that, yes, kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan na sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon sapagkat nagsisilakad kami sa mamagitan ng pananampalataya, hindi sa mamagitan ng paningin. Amen? 2 Corinthians 10, 5 and 6 po. Baliktad. Corinthians 10, 5 and 5 to 6. Yan po. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Mga kapatid, pag naganap ang ating pagsunod sa Diyos, name it. The sky is the limit, mga kapatid. Amen. Mayroong mga prayer requests, may mga alalahanin tayo, mga kapatid. Name it. There is a power in the name of Jesus. Amen. There is power in obedience to our Lord. Amen. Tulad ng ating nabasa kanina, mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. Hindi lamang dumating ang salita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Mga kapatid, don't take it very lightly ang salita ng Diyos. Dumating ang salita ng Diyos na mayroon siyang kapangyarihan. Amen? Kung tinanggap mo ang salita ng Diyos, may kapangyarihan na dumarating sa iyo. Amen? May presensya ang Lord sa bawat salita niya sapagkat yung salita niya, siya yun mismo na tinatanggap mo. Amen? Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Amen? Siya mismo yung salita na tinanggap mo. Pag nakinig ka ng salita, pinapasok mo sa iyong puso, pinapapasok mo ang Lord sa buhay mo. Pinapapasok mo ang presensya ng Lord sa buhay mo. Amen? Kaya nga, very powerful ang bawat isa. Natatanggap niya ang kapangyarihan, natatanggap niya ang presensya ng Diyos at yung pangako ng Panginoon, yung much assurance. Ano kasi yung sinabi ng Lord doon? Amen? Sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 5, hindi lamang salita. Hindi basta-basta lamang yan salita na dumating sa buhay natin, mga kapatid. Hindi lamang basta-basta yan na tatanggapin natin. Amen?
Pag tinanggap mo ng buong puso yan, tinatanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos, tinatanggap mo ang presensya niya, tinatanggap mo ang lahat ng pangako ng Panginoon. Amen? There is a much assurance, sabi ng Lord doon. Amen? For our gospel came not unto you in word only. Hindi lamang salita yan, mga kapatid. Amen? Maraming tao nababaliwala yung salita. Basa ng basa, kinig ng pakinig. Hindi nila itinitimo sa kanilang puso at isipan. Amen? Hindi sila nagko-concentrate. Amen? Pag kinonsentrate mo ang salita ng Diyos, nakinig ka ng maayos, attentive ka, na walang sagabal sa iyo, tinatanggap mo at pumapasok ang kapangyarihan sa iyo. Amen? Pumapasok ang presensya ng Diyos sa iyo. Amen? Alam niyo po yung mga kapangyarihan, mga kapatid, yung kapangyarihan. Pag pumasok ang kapangyarihan sa iyo, isabihin, katatagpuin ng Lord ang mga pangangailangan mo. May sakit ka, nalulumbay ka, nanghihina ka, katatagpuin ng Lord yan. Amen? Pag pinapasok mo, tinanggap mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, pinapapasok mo ang presensya ng Diyos. Amen? Pag pinapapasok mo ang presensya ng Diyos, yun po yung magpapabago ng puso mo. Amen? Pag pinapapasok mo ang salita ng Diyos, mayroon din siyang pangako, mayroon siyang much assurance sa buhay natin. Amen? Na kung saan ito mga kapatid, na tatlong bagay ay nangyayari sa bawat isa, na very attentive ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Amen? Hindi lamang ito naririnig, mga kapatid. Ito ay pinapakinggan. Amen? Pinapakinggan. Meaning to say, attentive ka na, nakikinig. Amen? Na mayroong pagsasalaysay. Dahil, alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay nakinig at pinakinggan mo yan na mahusay sa buhay mo, ang banal na Espiritu na nasa iyo, kikilos yan para ipaunawa sa iyo. Amen? Kaya nga tumatanggap ka ng kapangyarihan sapagkat unang-una, pagsalita ng Diyos yan, nabubuksan ka sa katotohanan. Amen? Sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng instruction ng Lord. Ito pala yung gagawin ko dapat. Tama yung salita ng Diyos. Salamat Lord, tinugon mo yung aking panalangin, aking katangungan. Sa mamagitan ng salita mo, Panginoon, pinalaya mo ako. Sa mamagitan ng salita mo, Panginoon, Lord, ito yung mga kapangyarihan, mga kapatid, ng salita ng Diyos na dumarating sa atin. Amen? Kaya there is a power in obedience. Amen? The power of obedience is hearing the Word of God. Amen? Hearing the Word of God na hindi lamang dumating ang salita niya na ganyan-ganyan lang. Amen? We should not take it very lightly, but magiging heavy yun sa buhay natin. Amen? Ititik natin ito na talagang seryoso tayong ititik yung salita ng Diyos. Amen? Kaya yung mga Kristiyano na very attentive sila sa salita ng Diyos, talagang pinupokus nila yung sarili na sa salita ng Diyos, madali silang lumago, madali silang baguhin ng Panginoon dahil mayroon siyang pangako ang Lord sa buhay natin. May power, may presence, and may promises si Lord sa buhay natin. Amen? Sa tatlong bagay na yan, mga kapatid, kumpletos ricados ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Wala ka nang hahanapin pa. Amen? So, napakaganda nga yung kinanta natin kanina sa praise, yung praise number 1. Ko ay narito ngayon. Amen? Naghihintay, mga kapatid. Paano ka naghihintay? Mayroon kang hinihintay dahil mayroon kang ginawa kay Lord. Amen? Mga kapatid, nauna po yung ginawa natin sa Kanya. Amen? Every one of us, pag tayo pupunta dito sa church para i-bless natin si Lord, mayroon kang ginawa. Asahan mo na mayroong gagawin si Lord. Amen? Kaya narito tayo ngayon, naghihintay. Ano yung inaantay natin, mga kapatid? Kayo po, mga kapatid, yung may alam ng iniantay nyo. Amen? Marahil ay kasagutan ng panalangin, yes, panalangin sa magiging asawa. Amen? Panalangin sa kagalingan na may sakit. Amen? Marahil ay panalangin na pagtugon ng Lord sa ating mga pananalapi. Amen? Maraming bagay yan, mga kapatid, which is, mayroon tayong lahat noon, mga kapatid. Amen? At sa pakikinig ng salita ng Diyos na mayroong concentration, mga kapatid. Pag natanggap natin talaga ang salita ng Diyos, ito po yung idudulot ng Lord sa buhay natin. Amen? May power, may Holy Spirit, mean to say may Holy Spirit, may presence,
And much assurance means mayroon siyang pangako sa buhay natin. Amen? Ang lahat ng ito ay magaganap sa buhay natin. Amen? Tingnan niyo po, mag-halimbawa ako. Sa Biblia, makikita po natin. Umpisa natin doon sa Genesis chapter 6, 7, 8. Makikita po natin doon. Huwag na po natin. Lagay ko rin mo, mahaba po yan. Kikwento ko na lang. Di ba dumating po yung kasamahan ng tao dito sa mundo? Ano po? At ito po yung, sabi ng Lord, lilipunin ko ang lahat ng taong nilikha. Pero mayroong isang tao na nakatanggap ng favor ng Lord. Sino po yun, mga kapatid? Si Noah. That time, mga kapatid, ay 120 years pa lamang si Noah. Amen? Nung nakita ni Lord ang taong ito. Amen? Na iba ang plano ng Panginoon. Means to say, yung lilipunin niya maliban sa kay Noah at yung kanyang mga isasakay doon sa paggagawa ng Lord na arko. Amen? O barko. Amen? Malaking barko yun, mga kapatid. Amen? Dumating ang panahon, binigyan siya ng isang linggo ng Diyos si Noah para ihanda. Mamili siya ng 7 pares at 2 pares, depende sa kanya-kanyang uri. Amen? Hayop, ano man ito, ay tao man, ay ilalagay niya doon sa barko. Amen? So, sa isang linggo na yon ay nagbigay si Lord ng mga instructions sa kanya at sumunod siya, mga kapatid. Mga kapatid, the keyword is sumunod siya. Amen? Nag-obey siya, mga kapatid. Nagkaroon siya ng obedience. Amen? Nagkaroon siya ng obedience. Ito po yung favor na natatanggap ng bawat isa sa atin kung tayo po ay sumusunod sa Diyos. Amen? Huwag po natin sabihin na sayang ang aking pagsunod sa Diyos. Sayang ang aking pagpapagal. Sayang ang aking pagsisigasik. Sayang ang aking pagpapagamit, ang aking buhay, ang aking oras, sinasakripisyo ko, ang aking time, pahinga ko, ang aking pera, lahat. Kung minsan nagsasalita tayo ng ganun, mga kapatid, may kabuluhan ang bawat ginagawa natin. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 15:58, ang lahat ng ating pagpapagal ay hindi mawawala ng kabuluhan. Amen? Itong naganap dito kay Noah, mga kapatid, binigyan siya ng isang linggo para lipunin lahat yung kailangan na isakay doon sa barko. Amen? Dahil sabi ng Lord, for 40 days and 40 nights, there will be a heavy rain on earth. Amen? Dahil nais ng Lord na talagang wakasan ang lahat na nabubuhay dito sa mundo. Amen? At yun lamang pong ilalagay ni Noah sa loob ang siya pong maliligtas. Amen? Alam mo mga kapatid, yung bahan na yun ay umabot ng 1 taon mahigit. Amen? Mahigit. Mahigit na 1 taon ang namalagi yung baha. Hanggang on the 7th month ay nung nakita, nung naalala ni Lord, si Noah pala, nung ano talaga, yung pinakamataas na bundok na ay naabot na ng tubig. Wala ka nang makikita talaga, kundi yung barko na lamang ang nakalutang. Naalala ng Lord si Noah at saka yung mga nandoon sa loob ng barko. Amen? That was on the 7th month. Then, pinakupan ng Lord unti-unti yung tubig. Amen? Hanggang yung barko ay masadsad sa mga bundok ng Ararat. Amen? So doon mismo, mga kapatid, ay unti-unting kinupa ng Lord yung tubig hanggang umabot siya ng mahigit na 1 taon. Amen? Kung hindi ako nagkakamali, 1 year and 27 days to be exact. Amen? Yung bahan na yon. Amen? Hanggang nagpadala si Noah ng ibon para pag nakabalik yung ibon, meaning to say, ay hindi pa, wala pa siyang dadapuan. Pero pag hindi na bumalik, ay meaning to say, meron na siyang dinadapuan. Amen? And then, nagpadala na naman siya ng isa, at nagdala na siya ng yung leaf. Ano po? At yun po yung pinadala. So, sabi ni Noah, patag na yung lupa, at then sabi ng Lord, lumabas na kayo, at mabuhay na kayo, magpakarami na kayo. Ito po yung mga batch ng mga tao. At nangako ang Lord na sa buhay natin, that time, after Noah, ay magiging 120 years na lamang yung buhay ng tao. Amen? And then dumating si David, sinabi ng Lord, ang buhay ng tao ay up to 70 years. Amen? To Psalm 90 verse 10 and 11. Sabi ni Lord,
ang buhay ng tao pagkatapos kay David ay 70 years. At kung may bonus pa yan, ay ano pa rin yan, 10, 20, marahil ang iaabot, pero mga bonus na yung mga kapatid. Pero ang effective life is 70 years. Amen? So makikita natin mga kapatid, sumunod. Siya po yung nag-iisang taong sumunod mga kapatid kay Diyos, sa Lord. At nagkaroon siya ng favor. Instead na wawakasan ng Lord ang buong sanlibutan, iniwan niya si Noe, 10 ng kanyang mga kabag-anakan, pamilya, mga anak, lahat po ng pwedeng isakay doon sa barko. Amen? Kasama yung mga hayop, lahat ng gumagapang ay pinakuha ng Lord ng 7 pares at 2 pares. Depende po sa uri. Amen? So lahat po yan ay ginawa ng Lord dahil sa favor. Ano po nangyari doon? Dahil sumusunod si Noah kay Lord. Amen? Another one, mga kapatid, na pwedeng ipakita ng Lord sa buhay natin sa pagsunod ay yung buhay ni Lot. Amen? Mga kapatid, hindi tayo perfecto kagaya ni Lot. Mga kapatid, nagkamali siya ng pili. Amen? Nung magkasama sila ni Abraham, Lot, at pamilya nila, at mga pinapastol nila mga hayop, para lisanin ang lugar at pumunta sa Kanaan, na hindi nila alam ang kanilang pupuntahan doon, kundi sumunod lamang sila kay Lord. Mga kapatid, ang keyword na naman ay sumunod lamang sila kay Lord. Amen? Ito po yung naganap, mga kapatid. Nung si Abraham ay lumalawak na po yung angkan nila at alaga nilang mga hayop, kailangan nila maghati dahil hindi nakakayanin. So, sabi ni Abraham, mamili ka, Lot, sa kaliwa ba o kanan ka? So, pinili ni Lot yung, masagana na ito, develop na yung lugar. Dito na ako, sabi niya. Pero hindi niya namalayan na ang kanyang pinuntahan ay lugar ng masasamang tao. Amen? Pero kay Abraham, dumipindi siya kay Lord. Lord, kung ano po yung may iwan, naniniwala kong ito po yung kalooban mo para sa akin. Amen? So, makikita po natin yung faith doon ni Abraham. Amen? So, but then, kahit nagkamali si Lot, mga kapatid, dahil siya po ay tagasunod ng Lord, amen? Mayroon pa rin siyang favor. Mga kapatid, huwag po nating paghinayangan na kuminsan nagkamali tayo, para bang lalayo ka na kay Lord dahil nahihiya ka na, hindi. Kagaya ni Lot, mga kapatid, nagkaroon din siya ng favor sa Lord. Amen? Dahil sumusunod siya sa Kanya, bagamat mali yung pagkakapili niya ng lugar, amen? Nagpadala pa rin si Lord ng 2 anghel para sabihan sila, nalisanin nila yung lugar, bago ngayon, sunugin ng Lord ang buong Sodom at Gomora. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay natin, nangyayari ito. Amen? Pag sumusunod ka sa Panginoon, kuminsan ay sumasaplay ka. Pero ang biyaya ng Lord ay sapat-sapat sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Hindi kanya pababayaan basta-basta, mga kapatid. Pwede tayong magkamali. Pero andun ang kababaan ng loob natin. Amen? Kagaya ni Lot, nagpakumbaba siya. Tignan niyo po yung nangyari, mga kapatid. Nung dumating po yung 2 anghel sa lugar niya, pinagkaguluhan ng mga tao na kailangang ilabas ni Lot ang kanyang bisita, yung 2 anghel. At siyempre, may gagawin yung mga tao sa kanila. Dahil masasama yung tao sa lugar na yon. Kung bakit ang plano ng Diyos ay sunugin ang buong Sodom at Gomora. Amen? So makikita natin, mga kapatid, sa kwentong ito, tingnan niyo po yung sinabi ni Lot doon. Sabi niya, doon sa Genesis chapter 19, sabi ni Lot, wag niyo nang hamakin o pakialaman itong 2 bisita ko. Ito na lang 2 dalaga kong kapatid, anak, ang inoffer niya sa mga tao. Tingnan niyo, mga kapatid, yung kadakilaan ni Lot. Ano po? Tingnan niyo po yung kanyang pagrespeto sa kanyang mga bisita. Which is, kung titignan natin, mga kapatid, ay namana natin itong mga Pilipino. Amen? Di ba kung may bisita tayo, hindi natin sila pagagalaw kahit anong mangyari? Di ba? Over my dead body. Kung minsan, nagaganon tayo, di ba? Na pag bisita mo, talagang nasa pangangalaga mo sila. Amen? So makikita po natin, mga kapatid, na hindi pa rin pumayag yung mga anghel. Amen? So, gumawa sila ng paraan,
Nagpakita sila ng miracle doon, ginawa nila maliliit lang yung mga tao. Para hindi nila, at inulag sila, para hindi nila makita yung daan papunta doon sa pintuan ni Lot. Amen? Hanggang sila ay makatakas. Amen? So, makikita natin mga kapatid, ang gustong i-point ng Lord dito, kung nag-obey ka, mayroong favor kay Lord. Amen? Hindi mawawala po yung favor ng Lord pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Amen? Huwag mong isipin na para bang wala kang favor sa Panginoon. Sa bawat umaga na lamang na ikaw ay gumigising, isang favor na yon kay Lord. Amen? Maraming iba dyan huminto na sa paggising. Amen? Pero tayo, patuloy tayong ginigising ng Lord. Amen? So glory to God. Sa edad natin sa kasalukuyan ay pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat lubos-lubos ang kanyang favor sa buhay natin. Amen? Mga kapatid, yan lamang po yung mga halimbawa. Mayroon din po ako nabasa na kwento na nagkaroon din siya ng favor sa Panginoon. Bagamat kung titignan natin mga kapatid, para bang wala nang pag-asa yung buhay niya sapagkat siya po ay kriminal. Amen? Pumatay siya ng maraming tao. Amen? Pumatay siya ng maraming tao. Siya po ay nasistensyahan ng habang buhay at hanggang dumating yung point na siya po ay bibitayin na siya. Amen? Nasa death row na po siya mga kapatid. Nasa death row po siya. Pero habang inaantay niya yung araw ng kanyang pagpupo doon sa death row, mga kapatid, siya po ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Nakakilala sa Panginoon. Simula nung nakakilala sa Panginoon, nagpatuloy siya, lumago siya sa pananampalataya. Ang ginawa niya, sinulatan niya lahat ng pamilya nung napatay niya. Di ba, Kuya Alpon? Yung sinasabi ng Panginoon, mayroon kang favor lagi sa buhay natin. Ano po? Di ba? Pag gumagawa ka ng pagsunod sa Kanya, may favor ka. Amen? Tingnan niyo po itong lalaking ito, hindi po siya nawala ng pag-asa, mga kapatid, na nagsisik siya ng true repentance o true forgiveness sa pamilya ng mga biktima. Amen? So, sumulat siya at hindi niya inaasahan sa haba ng panahon na ilang araw na lamang para siya ay bitayin. Mga kapatid, mayroon pong pumuntang pamilya sa kanya. Pamilya nung biktima. Sabi nung tatay sa kanya, natatakot pa nga yung tao dahil siyempre, baka kung anong gawin sa kanya dahil siyempre, yung ginawa niya kasi grabe po yung ginawa niya. Pinagpapatay niya yung mga tao, mga pamilya, yung membro ng pamilya. Amen? So, yung tatay, sabi niya, sa haba ng panahon na galit ang aking naiisip sa iyo. Pero nabasa ko yung sulat mo na humihingi ng tawad, naalala ko ang Panginoon. Naalala ko ang ginawa ng Panginoon sa krus, sabi niya. Na ako nga isang makasalanan din, pero pinatawad niya ako. Bakit hindi ako magpapatawad sa taong humihingi ng tawad? Amen? Alam niyo mga kapatid, doon siya nabuksan yung tatay. At ganun na lamang mga kapatid na natanggap niya yung favor ng Lord, yung criminal na yung mga kapatid na naging Kristiyano. Natanggap niya yung favor ng Lord. Pinatawad siya. Na-absolve siya mga kapatid sa ginawa niya. Amen? Pinagdusaan niya na ng mahabang panahon mga kapatid, which is, sabi ng tatay, sapat na yon na pinagdusahan mo. At ngayon, sa haba ng panahon, ako ay nagkikimkim ng galit sa iyo. Sa oras na ito, pinapatawad kita. Amen? Yun yung mga kapatid, ano kaya ang sitwasyon natin kung tayo po yung pinatawad sa ginawa natin ganong klaseng kasalanan? Di ba siguro, anong saya, anong ligaya ang ating madarama? Ano po? Siguro, i-blow out mo ang buong church. Amen? Di ba? At ito mga kapatid, kung bibigyan mo lang talaga sa bawat buhay mo yung favor na natatanggap mo sa Panginoon, bibigyan mo siya ng thanksgiving si Lord. Amen? Araw-araw talagang mayroon pong handaan dito eh. Di ba? Di ba, mga kapatid? Ayaw nyo ba yun? Gusto mo bang maghanda o hindi maghanda? Gusto ko na maghanda na may favor ako kay Lord eh. Di ba? So, nais ng Panginoon sa buhay natin na tayo po ay sumunod sa Kanya upang sa ganoon, magkaroon tayo ng favor sa Panginoon. Amen? Dahil ang pagsunod sa Panginoon ay mayroon kang favor lagi sa Panginoon. Amen? Totoo po yun mga kapatid.
sabi ng Lord sa 1 Samuel, obedience is better than sacrifice. Amen? So, sabihin, mas higit pa yung pagsunod kaysa yung pagsasakripisyo. Pero pag yung pagsasakripisyo mo ay in accordance to obedience to God, then carry on. Amen? Ganon din po yung ibig sabihin nun. Sabihin na natin, nagpupuyat ka. Anong ginagawa mo sa pagpupuyat mo? Sa Panginoon, sa pagsunod mo sa Panginoon. Then, nakikiri yung sacrifice mo. Amen? Pero nasa sakripisyo ka lang, yun ang sakripisyo ginagawa mo na hindi na pasentro ang sakripisyo mo sa Lord, then baliwala mga kapatid. Amen? Kaya sinabi ng Lord doon na obedience is better than sacrifice. Amen? So, ang pagsunod natin mga kapatid, kahit sakripisyo man ito, kung ito ay pagsunod natin sa Diyos, ay ganon din ang ibig sabihin. Isang obedience din. Amen? Isang pagsunod din sa Diyos. Amen? Makikita natin mga kapatid, maraming nangyayari sa buhay natin na kung minsan ay hindi natatanggap yung tunay na kapangyarihan na sinasabi ng Lord sa buhay natin. Just because ito po kasi yung nangyayari sa buhay natin. Amen? Tulad ng halimbawa doon sa dalawang anak, doon sa Matthew 21, 28 to 32. Kung babasahin natin yung mga kapatid, makikita natin yung dalawang anak kung paano sila tumugon at hindi tumugon sa Panginoon. Amen? So matutunghayin natin, pag binasa natin yon, ano ba ang iniisip mo o iisipin mo? Dato po at ano sa akala ninyo? Isang taong may dalawang anak at lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan. So ibig sabihin, yung ama ay nagutos sa isang anak, pumunta ka sa church, pumunta ka doon sa ubasan, at ikaw ay gumawa. Sabihin, maglingkod ka. At sinagot niya at sinabi, ayaw ko. Yung mga kapatid, yung attitude, ano po? Ayaw ko, sabi niya. Datapwat, nagsisi siya pagkatapos at naparoon. Take note, mga kapatid. Yung unang anak, nung inutusan siya ng tatay, ayaw ko po. After that, siya po ay nagsisi. Amen? Nagsisi siya at ginawa niya yung sinasabi ng tatay. Amen? Yun po yung unang anak. Pangalawa, at siya lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. Amen? So, dalawang anak, sabi ng una, hindi po. Sabihin, ayaw niyang sumunod sa pagkakasabi niya. Pero nung na-realize niya na mali yung ginawa niya, nagsisi siya, mga kapatid. At ginawa niya yung utos ng ama niya. Amen? Yung isa naman, opo, gagawin ko po. Pero hindi niya ginawa. Amen? Hindi niya ginawa, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng aking ama? Sa dalawang anak na yon, sino ang gumawa ng kalooban ng Diyos? Yung bang una o pangalawa? Yung una. Yung una dahil kahit nagsabi siyang ayaw ko, pero nagsisi siya at ginampanan niya yung utos. Amen? Yung pangalawa, amen, 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 amen. Panay amen, pero hindi siya sumusunod. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, yung una, tinanong ni Lord, yung mga tao, yung una, alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ito yung sinasabi ng Lord ngayon, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay mga uuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, at tuloy yung parable na ito ay in-address niya sa mga Pariseo. Amen? Dahil yung mga Pariseo, mga kapatid, sila po yung tinatawag na pretending to be righteous sila. Amen? Sila po yung nagsasabing, kami ay matuwid. Ito, nagnanalangin kami, lagi, lagi kami nandiyan sa harapan, diba? Nagpapakita, palagi. Amen? Pero ang sabi ng Lord, sa Matthew 5 verse 20, unless you exceed the righteousness of these Pharisees, you cannot enter to the kingdom of God. Amen? Makikita natin mga kapatid,
kung ito yung mga Pariseo na nakikita natin, mga kapatid, marami pong Pariseo sa paligid natin, sa labas. Nakikita natin yung mga Pariseo na yon, pretending to be matuwid sila, pretending to be sumusunod sila sa Diyos, kasi lantaran ang kanilang mga ginagawa, ipinapakita nila, nagtutrumpeta pa, di ba? Naka-megaphone. Amen? Di ba? So, ito po yung ginagawa nila, mga kapatid. Ina-announce nila lahat ng mga ginagawa nila. Ito kami, ito yung ginagawa namin. Kayo, anong ginagawa ninyo? So, tinutrumpeta nila, mga kapatid, megaphone. Amen? So, ano ba ang nakikita natin? Sabi ng Lord, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven." Grabe po, mga kapatid. Yung pamantayan ng Lord. Kung nakikita niyo yung mga yan, parang sa tingin ninyo ay gumagawa sila ng tama o mali. Sabihin na natin, may katwiran sila. Sabi ni Lord, exceedan nyo pa yan. Sabi ng Lord, subraan nyo pa, lagpasan nyo pa ang kanilang mga ginagawa. Amen? Meaning to say, mga kapatid, tayo po mga Kristiyano, makikita po natin, hindi po tayo yung gumagawa ng isang bagay na ipinapakilala pa natin. Amen? Kusa ito na nababalitaan na lang nila. Amen? Sa secular na kasabihan, ito po yung binubuhat mo yung sarili mong bangko. Amen? Hindi po tayo ganun, mga kapatid, bilang Kristiyano. Hindi tayo nagbubuhat ng sarili natin bangko. Inaaya natin na tayo po magpakumbaba at ginawa natin yan para sa Panginoon. Amen? Sapat na ang Lord ang nakakabatid ng ginawa mo. Amen? So, sa pagsunod mo na yan sa Panginoon, mayroon kang favor. Amen? May kapangyarihan na nagaganap sa buhay natin sa ating pagsunod. Amen? Kaya tinitignan ng Lord yung kalagayan natin. Kahit itong dalawang anak na ito, sino ang sumusunod sa aking kalooban? Sino doon sa dalawa? Yung una, sabi ng nakakarami. Tama sila doon. At tama rin tayo, mga kapatid, sa ating pinasa. Na tayo po ay nagusga ng tama. Yung una, pagamat siya ay tumanggi. Kuminsan, mga kapatid, ganun po yung nangyayari sa buhay natin. Amen? Lord, parang mahirap yatang puntahan yun. Yung pagkakasabi mo na yun, nandun na yung no. Amen? Pero na-realize mo ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, nagsisi ka, sige, kahit anong mangyari, gagawin ko, susunod ako sa Panginoon. Amen? Itatransport ko yung mga kapatid. Gaano man sila kalayo. Di ba, Kuya Noel? Di ba, Kuya Aime? Kuya Buboy? Di ba, Kuya Jordan? Praise the Lord, naalala ko pa yung mga pangalan ninyo. Ano po? So, marami pa yan ang dadagdag sa buhay ninyo. Amen? Sumunod lang po tayo dahil sa pagsunod natin may kapangyarihan si Lord. Amen? Mga kapatid, ano po ang pinakita ng Lord sa buhay niyo? May sumunod na kapatid. Amen? May nakipag-connect. At i-connect din sa simbahan. Amen? So, connect. Kayo po ay na-connect. Amen? Glory to God. Amen? Connected na kayo ngayon sa church ng Lord. Amen? At magkakaroon ng bunga yan. May favor sapagkat sumusunod kayo sa Panginoon. Amen? Gaano mang kalayo, hindi nyo tinitignan yung layo. Amen? Kundi yung mapurian nyo si Lord, mapasalamatan nyo si Lord, madakilan nyo siya, masampan nyo siya sa lugar na ito. Amen? At makikita po natin, mga kapatid, ito yung pangalawang anak na nagsabing, Amen! Ito yung salita ng Diyos. Amen! 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 Parang, yes Lord, sumasang-ayon ako. Pero nasaan siya? Nasaan? Nasaan ang tibay na yung tsinelas, sabi ng patalastas? Amen? Spartan ba yun? Nasaan? Nasaan yung yes mo? Sabi ng Lord, say yes to yes. Say no to no. Pag no, din no. Pag yes, di yes. Amen? Ibig sabihin, maging fix ka sa iyong desisyon. Amen? Pero magpaturo ka sa Panginoon. Amen? Magpaturo ka. Kung minsan sa buhay natin, mga kapatid, nakakapag-decide tayo ng no. Nakakapag-decide tayo ng yes. Amen? Pero salamat sa Diyos sa tinuturo ng Panginoon sapagkat kahit nakapag-desisyon tayo ng ganon, wala na po yung, alam niyo po yung mga taong
masyado nilang pinininindigan yung salita nila. Bagamat meron ng conviction na mali, pilit pa rin nila. Amen? Kasi sinabi ko yan, no eh. No. Di ba? Pero may conviction na ang banal na Espiritu na palitan mo yan, magsisi ka na, at maging yes ka na. Amen? Kung minsan mahirap natin ibigay ito mga kapatid. Amen? Pero pag sumunod ka sa Lord, kasi ito nga yun eh, pag yung salita ng Diyos na dumarating sa buhay natin at tinanggap mo na maluwag sa iyong puso, talagang magkakaroon ng kapangyarihan, magkakaroon ng presensya ng Lord, magkakaroon ng pangako si Lord sa buhay mo. Sa bagay na yan, pag ito ngayon ang sinunod mo, yung conviction ng Banal na Espiritu, sapagkat yung presensya nasa iyo, may conviction ng Banal na Espiritu sa iyo. Amen? Isa kang Kristiyano, meaning to say, ang isang Kristiyano, isang born-again Christian, ay meron siyang Banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, matatanim yan sa puso mo. At ang kikilos diyan, katatagpuin ng Banal na Espiritu kung ano yung salitang nandiyan. Amen? At yan din gagamitin ng Banal na Espiritu para ikaw ay udyukan. Amen? Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, kung babalikan natin yung Revelation 3:20, di ba? Ang sabi ng Lord, kumakatok ako sa iyong pintuan. Kung ako'y pagbubuksan mo at patutuloyin mo, papasok ako at makikikain pa nga sa iyo. Sabi ng Lord. Amen? Meaning to say, mga kapatid, mananamnam mo ang presensya ng Panginoon kung lubusan mo siyang patutuloyin. Amen? Si Lord, mga kapatid, ay hindi siya basta-basta pumapasok sa atin. Siya po ay nagpapaalam sa atin. Amen? Di ba? Kumakatok siya. Kailan ba tayo hinila ng Lord? Amen? Palo. Kadalasan. Which is, pag pinapalo tayo, mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Umihila rin siya, mga kapatid. Paminsan-minsan. Amen? Pero ang tuturo ng Panginoon talaga, palo. Amen? Sa mga problema, sa mga pagsubok, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon. Amen? Kung titignan natin, pinatuloy natin siya, mararanasan natin, mga kapatid, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya, at ang kanyang pangako sa kanyang salita. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay hindi lang dumating sa atin yan na salita lamang. Amen? Mayroong kapangyarihan niya, may presensya si Lord, may pangako siya na natatanim sa buhay natin. Sa mamagitan ng pangako na yan, nagkakaroon tayo ng hope. Amen? Nagkakaroon tayo ng hope. Pag wala yung salita ng Diyos sa buhay natin, mahirap, mga kapatid. Amen? Kaya itong dalawang anak na ito, nagsabi ng hindi, pero na-realize niya na mali siya, binawi niya po yung salita niya. Maraming tao hindi bumabawi ng kasanyang salita. Amen? Kahit mali na, sige pa rin. Kahit may conviction na sa kanila ng Banal na Espiritu, ayaw pa rin na baguhin ang kanilang salita. Amen? Kung nagkamali ka, sabihin mo, nagkamali ka. Amen? Ito yung nasabi ko nung una, pero mali pala. Sorry. Mag-sorry ka. Amen? Ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Hindi po tayo pwedeng magmaktul na alam na natin mali, ay yung pa rin. Ikakapahamak naman ng marami. So, nais ang Panginoon sa buhay natin na pwede natin baguhin. Amen? Kung nagkamali tayo, may pagkakataon pang pwedeng iayos. Amen? Pwedeng iayos, mga kapatid. Kung nagkasala ka, huwag mo sasabihin, nagkasala ka, hindi ka na mahal ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Amen? Ang gusto lang niya, manumbalik ka sa Kanya. I-confess mo yung kasalanan mo at sin no more. Sabi ng Lord, huwag ka nang uulit pa. Amen? Huwag ka nang uulit pa. So, yung pangalawa, talagang, yes na Luis na yun. Yes, Lord. Yes. Amen, Lord. Amen. Pero ang tanong, talaga ba siyang sumusunod sa Lord? Hindi. Maraming tao na pretending. Amen? Pretending to be. Inaakala nila sa sarili na oy, malago siya, oy, sumusunod siya sa Diyos. Pero sa totoo lang, hindi pala. Amen? Sa totoo lang, hindi pala. Kaya nga tayo, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpakumbaba lagi. Amen? Kung talagang ikaw ay malago, makikita sa iyo unang-una yung kababaan ng loob. Amen? Kung ginagamit ka ng Panginoon, lalo ka nagpapakumbaba sa Panginoon. Amen? Wala kang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, ay pinagkatiwalaan ng Lord na maraming bagay. Amen? Nasa atin ngayon.
kung paano natin gagamitin para sa Kanya. Lahat ng bagay na ikinatiwala ng Lord na hindi natin gagamitin para sa Kanya, hindi ka tagasunod ng mga ikinatiwala ng Lord sa buhay. Amen? Sabi ng Matthew 25, verses 14 to 30, kung babasahin po natin ito po yung parable of the talents. Amen? Mayroon si Lord na ikinatiwala sa buhay ng bawat isa sa atin ayon sa ating mga kakayahan. Amen? Si Lord ay hindi siya nagkatiwala sa buhay natin na lagpas doon sa ating kakayahan. Amen? Na tumatakbo na yung isip niyo mga kapatid, kung ano yung nasa kalagayan natin ngayon, kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon, nakukuha niyo na mga kapatid. Kung mekaniko ka, yan ay ikinatiwala ng Lord yan. Kung engineer ka, ikinatiwala ng Lord yan. Kung driver ka, ikinatiwala ng Lord yan. Amen? Kung isa ang anak mo at dapat isa lang, talagang yan ang ikinatiwala ng Lord. Amen? Kung isa yung anak mo, ikinatiwala ng Lord yan. Kung 12, di 12 ang kinatiwala ng Lord sa buhay mo. Amen? Meron kang bagong sapatos, ikinatiwala ng Lord. Bagong cellphone, ikinatiwala ng Lord yan. Kung ina-acknowledge mo ang lahat ng bagay na yan ay galing sa Lord, mga kapatid, nais ng Panginoon na gamitin mo para sa Kanya. Amen? Ito po yung parable of the talents. For the kingdom of heaven is a man traveling into a far country, sa Tagalog na lang, sapagkat tulad sa isang tao na nang paparoon o paruroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipid at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Ito po mga kapatid. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento. Sino po ang may maraming talents dito? Parang wala yata. Wala yata kinatiwala si Lord, ha? Amen? Praise the Lord. Yan. Ang isa'y 2. So, makikita po natin, yung first man is 5, and the second man is 2, and the third man, ang isa'y 1. Isa naman. Amen? So, gusto ipakita ng Lord dito, sa bawat isa ay ayon sa kanya-kanyang kaya. Mga kapatid, huwag kang mainggit kung ang katabi mo ay manager. Ha? Huwag kang mainggit kung ang katabi mo ay driver. Amen? Huwag kang mainggit kung ang katabi mo ay nurse. Amen? Wala pong inggitan, sabi ng Lord, dahil ang sabi niya, ipinagkaloob niya sa kanya-kanya ayon sa kanyang kakayahan. Amen? Kasi, Kuya Rex, kung gagawin ka niyang doktor, alam ng Lord ang mangyayari. Hindi ka magiging Kristiyano, hindi ka tagasunod ng Lord. Amen? Ginawa kang ganyan, at ginawa ka rin ganyan ang height mo, malaki. Amen? Dahil, pag lumaki ka pa na kagaya ko, lalagpasan mo ko. Diba? Oo, marahil ay wala ka dito, nasa ABCBN ka. Amen? Ganun po mga kapatid. Kaya, kung hindi mo matanggap yan sa buhay mo, para mong sinabi, Lord, ba't ganito ang ginawa mo sa akin? Amen? Ba't ganun ang ginawa mo, Lord? Hindi, mga kapatid. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil ikinatiwala niya yung buhay mo na yan. Amen? Ito yung nangyayari sa buhay natin kung bakit mayroon pong hidwaan, may inggitan. Dahil gusto niya, ang ganda kaya ng buhay ng isang manager, saka sitting down lang. Di ba? Hindi naman nila alam kung ano yung grabing responsibility niya. Amen? Yung magsabi siya ng yes or no, ay grabe po mga kapatid. Nakasalalay ang kanyang buhay doon sa yes and no. Amen? Mahirap po magdesisyon. Amen? Dahil sa bawat desisyon, ay mayroon pong kapahamakan, o pwede ikatagumpay, o pwede ikapahamak, mga kapatid. Amen? Kaya kung ano yung katayuan natin, huwag po natin titignan, buti pa si kapatid, alagyan ng sweldo. Hindi. Yun ang inatiwala sa kanya. Ngayon, titignan mo kung malaki ang sweldo yung ganito yung sweldo mo, sabihin natin kalahati lang. Eh kung yung kapatid na mas malaki ng sweldo sa iyo, hindi siya marunong doon sa ikinatiwala ng Lord, for sure, mga kapatid, mararanasan mo pa ang highest favor ng Lord kaysa kanya. Amen? Ito po yung nangyari doon sa mga, ito yung parable of the talents. Kung babasahin natin yan, sapagkat, ito po, nasa na tayo? Sa 16, ano po? At siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Meaning to say, kinatiwala ng Lord to sa buhay natin.
Oh, Kuya Bong, ito yung binigay ko sa'yo. Talagang ganyan ka na, 6-footer ka na lang. Pangalagaan mo na yan. Ha? Oh, Kuya Joel, F11 ka? Yan, kinatiwala ng Lord. Kuya Eme, ito yung kinatiwala ng Lord. Sige, lilisan si Lord muna. Amen? Ano mga kapatid, kung titignan po natin, tinutukoy ng Lord ang kanyang muling pagparito. Amen? Lahat ng bagay na ito na mayroon tayo mga kapatid, ay kinatiwala ng Lord sa buhay natin. Tayo ay magkakaroon ng pagsusulit sa kanyang pagbabalik. Amen? At susulitin po tayo mga kapatid sa ating mga kinatiwala ng Lord sa buhay natin. Amen? Ikaw ba talaga ay katiwala? Pwede kang pagkatiwalaan talaga? Amen? Ikaw ba talaga ay nais mo talaga magkaroon ng isang asawa lang? Amen? Baka nag-iisip ka ng mayroon pang party line. Amen? Kung ikinatiwala sa iyo ang isang lalaki na asawa mo, doon ka lang. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Ikinatiwala ng Lord sa iyo yung pamilya mo, alagaan mo yung pamilya mo. Amen? Huwag ka nang sumideline. Amen? Dahil mapapahamak yung pamilya mo. Sumideline, meaning sa mga kapatid, mga kapitbahay ka pa. Huwag na. Tama na yun. Ito yung kinatiwala ng Lord sa buhay mo. Amen? Susulitin tayo ng Panginoon at tumanggap ng 5 talento pag dakay yumaon at ipinangalakan niya ang mga yaon at siya ay nakinabang ng 5 pang talento. Anong ginawa noong una? Ikinatiwala yung 5 talento, winner out niya. Amen? Talagang kinatiwala siya. Oh, ito yung ministry mo, Kuya Rex. Ginagawa ng ang ministry mo, sabi ni Lord, gampanan mo. Dahil sa aking pagbabalik, titignan ko yan. Amen? Magkakaroon kayo ng pagsusulit sa akin. So, titignan po natin mga kapatid, sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Amen? Nag-multiply po yung, lumago siya. Minto siya pinalago. Amen? Nag-multiply. Mga kapatid, yung ikinatiwala ng Lord sa iyo na isang asawa, hindi po ibig sabihin na mag-multiply yun. Ha? Sabihin talaga, aalagaan mo yun. Amen? Yung pag-multiply yun, mga kapatid, marahil ay nagkaanak kayo. Amen? Amen? Yung pagkakatiwala ng Panginoon ay nagpagamit kayo sa Panginoon. Amen? Hindi lamang nung dalaga ka o binata kayo na nalangin, Lord, sino ba talaga yung nais mong maging kapartner ko sa buhay? Ito ngayon yung nung binata at dalaga ka pa. Grabe yung panalangin mo, grabe yung pagsisimikap mo sa Panginoon. Marami akong kilala. Pagkatapos ng binigyan ng Lord ang kanilang asawa, nagiging dahilan tuloy yung asawa. Lord, ito yung binigyan mo. Di ba ito yung nakakadalo, Lord? Sinisi pa si Lord. Ha? Hindi, mga kapatid. Hindi galing kay Lord yun. Amen? Sarili mo lang yun. Kasi anong nangyari doon? Preference mo lang ang nanaig. Maganda siya, sexy siya, long hair, papaawit, malago. Ganun lang yung tingin mo, yung preference mo ang nanaig. Amen? Pero kung nanaig yung plano ng Lord sa buhay mo, talagang siya yung binigay sa akin. Amen? Check yun, kasama mo yun sa paglilingkod. Amen? Hindi papaltos si Lord sa buhay mo. Amen? Hindi siya papaltos, mga kapatid. Pero pag ikaw yung namili, bahala ka sa consequence ng Lord. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng yan ay pinagkatiwala ng Lord sa buhay natin. Alagaan natin, magsikap po tayo na lumago yan, mga kapatid. Amen? So, yung third one naman, isa, dahil yun po yung kakayanan niya, alam ng Lord, anong ginawa niya doon? Sa gayon din parang tumanggap ang 2 na nakinabang 2, datapwat ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at tinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Tinago. Ano kaya ang dahilan niya? Ito. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento.
Amen? So makikita na yung mga kapatid, pinagkatiwalaan siya sa bagay na yan. At talagang nagsumikap din siya na sumunod para makinabang na naman uli. At sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Tingnan niyo po mga kapatid, kung paano tayo a-appreciate ng Lord. Amen? Paano pagtitibayin ng Lord sa buhay natin ang pasasalamat sa ating buhay. Amen? Yung appreciation, mga kapatid, di ba, sa trabaho. Pag tayo po ay gumagawa ng maganda, mga kapatid, mayroon pong appreciation letter ko minsan, di ko alam sa lahat ng kumpanya kung nangyayari yan. Amen? Pero sa amin, ay tinitignan nila kung nagkamali ka, mayroon kami mo. Amen? Mayroon ka rin salary. Pero mga kapatid, mayroon man yan sa kumpanya natin, hindi, alalahanin natin, tayo po ay nagtatrabaho para sa Panginoon. Amen? Yun ang sentro natin. Mayroon mang appreciation ng ating amo, ng ating kumpanya o wala, mga kapatid, sapat na naging honest ka sa trabaho mo. Amen? Sabi ng Colossians 3:23, sa ating paggawa ay gawin natin para sa Panginoon. Amen? Pag ginawa mo sa Panginoon, ay ginagawa mo na rin sa tao. Amen? So, makikita natin ang nais ng Panginoon sa buhay natin, magiging honest tayo, may favor naman tayo sa Kanya. Amen? So nakikita po natin yung sinabi ng Lord dito na mabuting gawa, sabi niya, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita na sa maraming bagay. Pumasok ka sa kalakaran, kagalakan ng iyong Panginoon. Tingnan yung mga kapatid. Come. Amen? Tatanggapin ka ng Panginoon. Amen? Sabihin, open arms siya sa buhay mo. Tatanggapin ka niya. Amen? Tingnan mo po yung appreciation ng Lord. Yung nga lang, yung ma-appreciate ka ng amo mo, grabe na, halos alikan mo na sabi ng mga secular na kasabihan, di ba? Yung pa kayang sasabihin ng Lord, si Lord na mo yung magsasabi sa'yo. Well done, sabi ng Lord. Well done, my good and faithful servant. Come. Come to my kingdom. Di ba? So, makikita mo. Lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento, narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Likewise, mga kapatid, dahil napagkatiwalaan siya. Mga kapatid, hindi po sinusukat yung 5, 2, 1 dyan. Anong tinitignan ng Lord dyan, mga kapatid? Yung itong puso natin na sumusunod sa Kanya. Amen? Gumagawa siya. Alam mo, pinapakita ng Lord dyan, mga kapatid, sa buhay na yan, yung first 2, ayaw niya maging idol tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, don't be idle. Kumilos ka dyan, kumilos ka. Magpakasumikap ka. Amen? Maalala niyo si Dira Atay-Atayan? Ano ba yung pass line niya? Kapatid, totoo po yung sinasabi nun. Amen? Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. etc. Ang dami siya sinasabi. Ano po? Oh. Kasi, pero, mali naman yung last part niya. Kasi kinukumpara niya bawal po yung magkumpara, mga kapatid. Nakakapag-degrade yun at nakakapag-ignite ng hidwaan pag nagko-compare po tayo. Amen? Kasi ang sinasabi ng Lord dito, walang comparison. Kasi sabi ng Lord, tayo po ay kinatiwalaan niya ayon sa ating kakayahan. Amen? Kaya tanggapin mo yan. Kung hindi mo matanggap yan, ito na ngayon yung magiging hidwaan. Amen? Alitan, silusan. Amen? Mabuti ka pa. Ang ganda ng asawa mo. Ang tangkad pa. Gumaganon ka. Kinatiwala sa'yo yan meron ka naman din. Diba? Nangyayari ba yan nung tayo po ay high school o college? Gumaganon pa? Pero hindi ko naranasan yun. Kasi dito lang ako nauna ng ligaw Saudi Arabia Amen? Kuya Bine, naranasan niyo po. Glory to God. Yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Pero wala na yung dating buhay. Ngayon, ang gusto ng Lord na buhay. Amen? So, glory to God. Makikita po natin, mga kapatid, sinabi sa Kanya ng Kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Tingnan niyo, mga kapatid,
Maraming bagay. O, dati kang ganon, ngayon pamamalahin kita ng pagka-manager mo, malaki na yung sinasakupan mo. Amen? Dahil malaki yung sinasakupan mo, malaki na yung responsibility mo, siyempre, palalaki rin yung bulsa mo. Di ba? Yun. Sabi ng Lord, di ba? Nagtapat ka sa kakunting bagay, ito yon, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen? Welcome to my kingdom. Amen? Ano kaya yung huli? Yung isa? Mga kapatid, wag po natin titignan kung ano yung mayroon tayo. Di ba, kung minsan tinitignan natin na, mas gwapo siya kasi mas maganda siya kasi di ba? Mas malakas siya ang sweldo niya, kaya madali siyang magbigay. Kung minsan ganun Hindi mga kapatid Sabi ng Lord, maliwanag dito Kanya-kanya tayong pinagkalooban ayon sa ating kakayahan. Amen? Kasi kung lalagpas pa yan, mga kapatid, mayroon na mangyayari sa iyo. Kasi alam ng Lord yon. Amen? Alam ng Lord yon sa buhay natin. Siya yung may akda ng buhay natin. Alam ng Lord. Yung katayuan mo, pangalagaan mo yan. Amen? Hanggang sa pagdating ng Panginoon, ikaw ay napagkatiwalaan niya. Mga kapatid, ang sukatan dito, yung tayo po ay dadalhin niya sa kanyang kaharian. Amen? Hindi sukatan dito yung, sige, sisirain ko yan para ako na yung papalit sa kanya maging manager. Amen? Oo. Pag ginawa mo yan, hindi ka magiging welcome sa kaharian ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, ano ba yung kalagayan natin na kung minsan naiisip natin, kasi ganito lang Alam naman natin yung mga consequence, mga kapatid. Alam naman natin yung pinagdaanan natin. Aminin natin sa buhay natin. Marahil yung mga magulang natin may kakayanan sila magpaaral sa atin, pero anong ginawa natin? Nasa ermita tayo, nasa Divisoria, nasa kung saan-saan, naglalas school show, amen? Nandoon sa ang daming puputi-kutita, amen? Yan. Aminin natin, ngayon na Kristiyano na tayo, iba na yung buhay natin. Lord, sorry. Diba? Balikan natin yung yung unang parable. Lord, sorry. Nagkamali ako. Mali yung desisyon ko nung una. Nag-school bukol ako, kaya bukol-bukol ang aking ulo. Amen? Ngayon, susunod na ako, Lord. Amen? Ito yung sukatan ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Sumusunod tayo. Amen? Dahil ito naman yung key, ito naman yung susi ng Lord sa buhay natin. Sumusunod ka. Ito yung inalagaan ng Lord sa buhay natin, na patuloy tayong susunod sa Kanya. Pag nawala tayo doon sa pagsunod, then mawawala tayo sa eksena. Amen? Bakit? Kasi instead na ganun yung pagsunod mo, ganun ka pa. Kaya makikita mo, sabi ng Lord, mayroong naunang ngunit nahuhuli siya. Mayroong huli, dati ampun lang hari, ngayon anak na ng Diyos. Diba? Dahil may puso siya sa Lord. Diba? May puso siya kay Lord. Mayroon ding tumanda na, pero parang bata pa rin. Amen? Mayroong bata, pero parang matanda na siya sa Panginoon. Amen? Ganun po yung nangyayari sa buhay natin. Di ba, Kuya Bini? In terms of edad, aminado kami lahat. Pero glory to God, di ba? Kahit kunti pa lamang yung panahon nyo sa Panginoon ay nandun na yung pagsunod. Nandun na yung pagpapagamit. Di ba? Amen? Praise the Lord. At saka yung mga nalalabing panahon natin kasi hindi natin alam talaga ang ng panahon ng buhay natin. Amen? Magsumikap tayo, pagsikapan natin na sumunod sa Panginoon. Amen? Laging nakahanda yung buhay natin sa pagdating ng Panginoon. Amen? Dahil titignan ng Lord yan. Lahat ng kanyang kinatiwala. Ito yung sinabi niya doon sa uli. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mamagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aanig ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, at ako'y yumaon, at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Tingnan niyo mga kapatid. Anong sabi ng Lord dito? Sa taong ito?
na yun na nga lang yung ikinatiwala ng Lord dahil yun yung kakayanan lang niya eh. Hindi pa siya nagsikap. Kaya ang sabi ng Lord doon, sa verse 26-28, makikita natin ang sinabi ng Lord sa kanya. Amen? Ano ang sinabi ng Lord? Ito yung taliwas sa lahat ng ibinigay ng Lord o ikinatiwala ng Lord. Amen? Sinabi ng Lord doon sa unang dalawang tao. Amen? Datapwat, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Walang Kristiyanong tamad. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo tamad. Amen? Nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko inahasikan at nag-aani doon sa aking hindi ko sinabugan. 27 and 28. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa pagsisipangakal-akal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Amen, mga kapatid? Ito yung sinasabi, no, mga kapatid. Kuminsan, di ba, i-analyze po natin yung sitwasyon natin. Kuminsan, no, ito lang yung buhay ko. Nag-iimot-imot na pa eh. Tapos, maraming tao pa. Kasama yung cellphone, no? Habang nag-iimot. Tapos sinasabi pa doon sa, sa FB, malungkot ako. Sinasabi pa sa buong mundo, nag-iimot ka na nga, kasiraan mo na nga yun, sinasabi mo pa sa buong mundo. Amen? Mga kapatid, ito po yung nangyayari sa buhay natin. Kuminsan, nagkukumpara tayo kasi kung bakit natin nakikita yung sarili natin. Pero tanggapin natin, Lord, ito yung kinatiwala mo sa akin. Pagsusumikapan ko, Panginoon, dahil ang pangako ng Lord dito, mga kapatid, pag napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, sabi ng Luke 16:10, ay pagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Amen? Ibig sabihin, lalago yan. Amen? Madadagdagan ang pagkakatiwala ng Lord sa buhay natin. Hindi po siya, mga kapatid. Amen? Dahil asukatan ng Lord dito, napagkakatiwalaan ka ba? Amen? Naghahanap ka pa ng isang asawa mo. Yung isang asawa mo nga, hindi mo kayang alagaan. Hindi mo kayang sustentuhan. Amen? Hindi mo kayang mahalin. Nangangapit bahay ka pa. Di ba? Naghahanap ka pa ng ibang pamilya. Yung sarili mong pamilya, hindi mo kayang alagaan. Diba? Di maganda yung pagiging engineer para malaki ang sweldo ko. Mag-ship ako from nurse to engineer. Kuminsan ang mga tao ganito, mga kapatid. Hindi lang mga tao, patay tayo mga Kristiyano. Amen? Pero mga kapatid, isa lang yung solusyon ng Lord eh. Kung napagkakatiwalaan ka, palalaguin ka ng Panginoon. Amen? Anong klaseng paglago? Hindi naman niya gustong sabihin, mga kapatid, na yan na po yung buhay mo. Ang paglago na sinasabi ng Panginoon, ikaw ay pagpapalain niya na hindi niya sasabihin sa iyo na hindi ka engineer, gagawin ka niyang engineer. Hindi. Delikado pa rin ang buhay mo doon. Amen? Sa kalagayan mo, doon ka palalaguin ng Panginoon dahil sa katapatan mo sa Kanya. Amen? Napagkatiwalaan ka eh. Amen? Meaning to say, ano ba yung mga pagpapala ng Panginoon o favor ng Lord sa buhay natin? Sabihin na natin, tapat ka sa Panginoon. Ito yung sinisildo mo. Ganito, huwag mo natin sabihin kaliit. Ganito kalaki. Amen? Kuminsan kasi ang tao nagdideklara ng kaliit eh. Kaya tuloy maliit. Amen? Kaya sa buhay natin, ganito ko ako kasi kalaki. Diba narinig mo ko kanina? Kahit ganyan kakalaki. Diba? Hindi ko dinideklara kahit ganyan kakalaki. Kaya gano'n. Diba? Ganyan kakalaki. Amen? Kasi may purpose si Lord sa buhay mo. Amen? Sa bagay naman yan, diyan ka palalaguin ng Lord kung ikaw ay napagkatiwalaan. Di ba? O, kung sa palagay may guwapo ka, di maganda rin ibibigay ng Lord sa buhay mo. Di ba? Di maganda si Ate Camille. Di ba? Glory to God. Amen? Pinagkatiwalaan ka ng Lord, ginamit mo yan para kay Lord, then pagkakatiwalaan ka ng Lord, palalaguin ka niya. Ganito yung sweldo mo. Paano kanya
palalaguin sa sweldo mo? Marahil mayroong increase. Amen? Marahil yung gastusin mo ay mababa. Amen? Wala kang gaanong gastusin. Alam niyo mga kapatid, yung mga hindi na pagkakatiwalaan, kuminsan ganito yung nangyayari. Tinitingnan natin ang sweldo niya. Dahil wala sa Panginoon, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon. Ang daming dumarating sa kanya. Mamaya may tawag, kailangan nila ng padalang pera. Marahil sa isang buwan ay ilang beses siya magpapadala. Kuminsan utang na yung ginagawa niya. Amen? Kung tayo na anak ng Panginoon ay masunurin sa Panginoon, na pagkakatiwalaan tayo, mga kapatid, kahit ganito yung kinikita natin, kung napagkakatiwalaan ka, sa ganito, sabihin natin maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka rin ng Lord sa malaking bagay. Amen? Huwag mong sabihin na yan na yung buhay mo, piniritan ka ng Lord, hindi ka pinipiritan ng Lord. Amen? Yan pala may ginaganyan ka ng Lord, kama pa lamang yan. Kung napagkatiwalaan ka, then tuloy-tuloy yan. Amen? Pero si Lord na hindi sumusunod isang tao, pipiryodan niya yan. Amen? Isipin, wala nang pag-asa. Alam ng Lord yun. Pero tayo mga kapatid, bilang Kristiyano, may pag-asa tayo lagi. Amen? Habang tayo sumusunod sa Panginoon na pagkakatiwalaan tayo, may laging pag-asa sa buhay natin. Mayroon tayong tinatanaw na pag-asa. Amen? Ito po yung kapangyarihan ng pagsunod natin sa Diyos. Amen? Mga kapatid, anong pipiliin mo? Nung ako'y hindi pa Kristiyano, ang dami kong preference din sa isang babae. Kailangan matalino siya, kailangan matangkad siya, kailangan maputi siya. Ang dami kong preferences, mga kapatid. Pero ako naging Kristiyano, Lord, kung ano yung salita mo na ipagkakalob sa akin, kung ano yung babae ipagkakalob sa akin, yung tatanggapin ko. Amen? Ganun lang po yung naging preference ko. Yung, Lord, kung ano yung ibibigay mo, yun. Amen? Hindi na ako naghanap ng, kung standard ko, ito yung standard ko sa Panginoon. Lord, kailangan matalino siya, executive siya, ganito siya. Kaya nung nag-asawa ko, yung mga kaibigan ko, tinignan nila kaagad. At nagtanong sila, siguro yung mga preference mo yan, no? Executive yan, no? Doktor yan, no? Ganun, ginaganon ako, hindi po. Binago na ako ng Panginoon. Iba na yung pananaw ko ngayon. Hindi na noon na tayo po ay magkakasama pa ako. Na ito po yung palitan na ng ating mga preference. Diba? Mga barkada rin tayo, may mga kaibigan tayo. Kung minsan nag-usap-usap tayo. Diba? Uy, yun na ba yung uy, talaga? Galing ba kayo sa ganon? Diba? Naranasan niyo yun? Diba? Kung minsan natutoksokan pa tayo, diba? Sige na, pakasara mo na. Sandal ka na sa pader dyan. Diba? Kung minsan ganon diba? Ganon po yung natin. Pero hindi Iba yung ating pananaw, na iba yung standard natin nung tayo po'y naging Kristiyano. Amen? Mga kapatid, ngayon, nagkamali kayo, kagaya nakita natin kanina, nagkamali kayo. Hindi kayo Kristiyano kasi noon, hindi pa kayo Kristiyano noon. Nakapag-asawa kayo. Paano yun ngayon? Hindi kami Kristiyano noon, nakapag-asawa kami. Di ba nakita natin doon sa unang parable? O di magsisi ka. Lord, sorry. Then tutulungan ka ng Lord. Amen? Sumunod ka kay Lord, tutulungan ka niya. Amen? Alam niyo ba na pag ang tao ay naging anak ng Diyos, magiging gwapo at maganda. Ang mga katangian, nais ng Panginoon na ipagkakalob niya. Amen? Di ba? Totoo yung mga kapatid. Ako'y nag-asawa din ng hindi Kristiyano. Amen? Pero sabi ng Lord, yun ang magiging asawa. Tinanggap ko. Di ba maganda siya? Pero nung siya naging Kristiyano, lalo siya maging maganda. Ha? Alam mo, inisip ninyo. Glory to God. Amen? So, ganito po yun mga kapatid sa buhay natin. Nag-asawa ka noon, hindi ka Kristiyano. Ngayong Kristiyano ka na, babaguhin ang Lord niya. Amen? Sasabihin sa iyo, ito na ngayon yung babaguhin ang kaisipan mo. Hindi ka natitingin sa external appearance ng iyong asawa. Amen? Sa puso niya. Amen? Nababaguhin ng Lord. Amen? Pag nabago na yung puso, magre-reflect ng lahat yan. Gaganda ang kumis niya kasi magre-reflect na yung glory ng Lord. Gaganda siya kasi marami ka nang ipapahid. Hindi ganon, mga kapatid. Amen?
Kundi ang pagsunod mo sa Panginoon talagang sadya talagang babaguhin ka ng Lord. Amen? Di ba? Sino po yung, nung hindi pa siya Kristiyano ay, hindi siya confident talaga na hindi ako gwapo. Di ba? Pero naging Kristiyano ka, Lord, salamat. Talagang totoo yung sinabi mo sa Psalm 139 verse 14. Amen? We are fearfully and wonderfully made by God. Amen? Wala pong pangit na ginawa ng Diyos. Amen? Lahat maganda yan. Amen? So makikita natin mga kapatid, sa lahat ng yan, pagsunod pa rin, nagaganap po yung kapangyarihan ng Lord sa buhay natin. Amen? Nagaganap mga kapatid. Dati nakikipag-compete ka. Ayaw ko manligaw kasi wala akong kara eh. Diba? Na-insecure ka. Diba? Sila kasi tsaka wala akong pera. Kuminsan ganun eh. Pero naging Kristiyano ka, pinatatag ng Lord. Nagkaroon ka ng spiritual confidence sa buhay mo. Amen? Sa magitan ng faith mo kay Lord. Diba? Diba? Hindi ka na nangangarap, kundi mangarap ka kay Lord. Amen? Ito na yung standard mo eh. Naiba yung pamantayan mo sa buhay nung nasa Panginoon ka na. Amen? So, ang katwiran mo ngayon, Lord, kung ano yung ipagkakalob mo, kung ano yung ikinatiwala mo sa akin, Lord, tulungan mo ako na ako po ay mapakakatiwalaan sa bagay na ito. Amen? Ito yung magiging result, mga kapatid. Amen? Nais ba natin, mga kapatid, magkaroon tayo ng powerful end result? Amen? Yung powerful talaga na end result sa ginagawa natin. Isa lang yan, mga kapatid, ang susi. Sumunod tayo sa Panginoon. Then, makikita mo yung powerful result ng buhay mo. Amen? Alam niyo, mga kapatid, marami rin akong kilala. Yung babae talagang napakaganda. Artistahin kung titignan natin. Amen? Kristiyano yun. Pero alam niyo yung standard niya. Hindi siya tumitingin sa napakagwapo din. Amen? Ang pamantayan niya, Lord, kung yung bibigay mo sa akin, at ang dalangin niya is Spirit-filled Christian. Amen? Alam niyo mga kapatid? Ino nyo na Nick Busisik. Ha? Di ba? Walang paa, walang kamay. Pero yung asawa niya, tingnan niyo mga kapatid. Di ba? Doon pa lamang mga kapatid eh. Nasaan kaya ang pag-asa ng tao na yun? Walang paa, walang kamay. Mag-aasawa pa kaya yun? Magkakaroon pa kaya asawa? Pero hindi. Ito yung pamantayan ng babae. Iba yung pamantayan niya. Kung ano yung pangungusap ng Lord, yun ang susunod. Kinausap ka ng Lord, yun ang asawahin. Pinasawa niya. Alam niya na pag-aasawahin niya, siya ang magpapaligo sa kanya, siya ang mag-aalagay sa kanya, siya ang magbubukas sa kanya. Diba? Magagawin niya, siya ang magluluto. Alam niya yun. Pero wala siyang ginawa kundi sumunod sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, pag sumusunod tayo sa Panginoon, meron tayong kaginhawaan. Amen? Ito po yung nangyayaring napakaganda sa buhay natin. Amen? Tingnan mo naman yung hindi ka sumunod sa Panginoon, okay. Naging pamantayan mo, supermodel siya, maganda. Pero yan po yung galing lang sa'yo. Kadalasan, mga kapatid, wala din, hindi rin successful yung marriage nila. Amen? Di ba, kikita natin? Bunga-bunga yung kanilang mga selebrasyon, di ba? Pero anong nangyari? Bunga-bunga rin na, di ba? Hiwalayan, bunga-bungang hiwalayan din ang nangyayari. Di ba? So, mainam po mga kapatid na manggaling kay Lord. Di ba? So tayo na mayroon ng asawa, mayroon ng pamilya na hindi tayo mananampalataya dati, ibigay natin yan kay Lord. Amen? Part yan na nandyan ka, na ikinatiwala ng Lord yung pamilya mo, pagsumikapan mo yan. Amen? Na maging handa ka lagi sa Panginoon. Dahil sa buhay darating para sulitin tayo, mayroon tayong pagsusulit sa Kanya. Chichikin ng Lord ng lahat ng bagay na yan, mga kapatid. Amen? Sabi ng Luke 16:10, kung napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Amen? So, tingnan po natin, ano ba yung mga nakikita natin maliit na bagay sa buhay natin? Kung napagkakatiwalaan tayo. Di ba, tingnan po natin mga kapatid. Paano ba tayo nag-umpisa sa buhay? Di ba, from zero? Di ba? Parang walang-wala. Hindi mo pa alam kung saan ka kukuha ng pantuition fee mo, di ba? Hindi pa nga alam kung paano ka kukuha ng
pang placement mo para sa papunta rito, di ba? Walang-wala. Isipin po natin mga kapatid, iba yung kalagayan natin mga Kristiyano. Pag tayo po ay pinagkatiwala ng Panginoon at tayo po ay sumunod sa Panginoon, makikita po natin yung paglago ng buhay natin, mga kapatid. Amen? Meron kang kapayapaan, masaya ka dahil sumusunod ka sa Panginoon. Ito yung mga kapangyarihan ng nararanasan mo. Amen? Yung kapangyarihan na yan, may kapayapaan ka, masaya ka sa buhay mo, sapagkat napupuri mo, nalalahati mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi ng text natin, ang salita ng Diyos ay hindi dumating sa salita lang. Amen? Kundi may kapangyarihan, may presensya ng Diyos, may pangako ang Diyos sa buhay natin. Amen? Likewise, mga kapatid, sabi ng Isaiah 55 verse 11, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang dalang pagpapala sa buhay natin. Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, for sure, expect mo yung power, presence, and promise of God in your life. Magaganap yun. Dahil ang pangako ng Panginoon, so shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Amen? Hindi mababaliwala yan. Pag tinanggap mo yung salita ng Diyos, mayroong kapangyarihan, may presensya ng Diyos, may pangako ang Diyos sa buhay mo sapagkat ang salita niya, siya yung mismo, si Lord. Amen? At mayroon pong nagaganap, mga kapatid, sa buhay mo pag sineryoso mo yung salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Lord, but it shall accomplish that which I please, sabi ng Lord, and it shall prosper in the thing hereto I sent it. Amen? Ipinapadala ng Lord ang kanyang salita sa bawat taong bukas ang kanyang puso na tanggapin ang salita ng Diyos. Amen? Ang pangako ng Panginoon doon, hindi babalik sa akin na walang bunga. Amen? Di ba mga kapatid, nung tinanggap natin ang salita ng Diyos, unti-unti tayong binago ng Panginoon. Amen? Yan na po yung kapangyarihan. Unti-unti. Amen? Kaya walang babalik na walang bunga yan, mga kapatid. At sabi ng Lord, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay ng aking pinagsuguan. Amen? Sabihin, in-address ng Lord yung salita niyo sa'yo, ibinigay niya yun sa'yo, tinanggap mo yon ng buong puso, mayroong bunga yun, mga kapatid. Amen? May bunga yan. Siguradong may bunga yan, mga kapatid. Amen? Pansinin po natin, mga kapatid, ang sinasabi ng Lord dito. Ang salita niya ay ipinadala niya, meaning to say, narinig natin, mga kapatid, at tinanggap natin ang salita niya. Nung nasa atin yung salita ng Diyos, at tayo ngayon ang gumamit ng salita ng Diyos na yan sa buhay natin, di ba nagkaroon ng kapangyarihan? Amen? Nagkaroon ng kapangyarihan, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kapatid, yung sinasabi ng Lord yan, na salita niya, na tinanggap natin, na narinig natin at tinanggap natin sa Kanya. Ito po yung salita niya. Yung tinatawag sa Greek na logos, amen? Yung complete scripture, amen? Kabuuan ng Biblia. Amen? Ngayon, nung tinanggap mo yun, yung salita ng Diyos, amen? Ito naman yung gagawin mo. Pag gumawa ka na, ay gumawa ka ayon doon sa scripture o ayon doon sa logos. Ito ngayon yung kapangyarihan na tinatawag na rema na tinatawag. Amen? Mayroon pong kapangyarihan pag ito ay ginawa mo o sinalita mo. Amen? Dito nagaganap yung kapangyarihan ng Panginoon pag ito na po yung ginamit mo. May kapangyarihan na tinanggap mo na galing sa Diyos. Pag ginamit mo yan, makakaroon ng manifestation sa buhay mo yung kapangyarihan. Amen? Ng Diyos. Ito po yung kung tayo po ay gagamit o susunod sa Kanyang salita. Amen? Pag sumusunod tayo, makikita mo yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang salita. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon na matanim sa buhay natin, mga kapatid, na hindi natin ititik yung salita ng Diyos na ganyan-ganyan lang. Mayroong paruroonan yung salita ng Diyos sa buhay natin na tinanggap natin na talagang seryoso tayong tinanggap niya. Amen? Babaguhin niyo yung buhay natin. Magkakaroon ng kapangyarihan yung buhay natin, mga kapatid. Diba? Pag nagpipray ka at nagmamanifest sa'yo o lumalabas sa'yo yung salita ng Diyos, mayroong kapangyarihan. Amen? Dahil sabi ng Lord, pangako niya na hindi babalik na walang bunga.
Amen? Pag ginamit mo yan, may bunga yan mga kapatid, for sure. Dahil yan po ay buhay na salita ng Diyos. Amen? Siya yan, si Lord yan mismo mga kapatid. Amen? Dahil ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Sa bawat salita ng Panginoon ay matalim sa atin. Diba? Tingnan niyo po yung sinabi ng Lord sa Matthew 12, verse 36, 34. Amen? The abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? Kung yung heart mo ay abundant siya sa salita ng Diyos, amen? Meaning to say, kagaya ng sinabi ng Lord, na yung salita niya ay tinanggap mo sa iyong puso, amen? Kung ikaw ay magsalita, dahil binago ng Lord, may kapangyarihan ng Lord sa salita niya na nasa sayo, pag nagsalita ka, may kapangyarihan din. Amen? May kapangyarihan din. Kaya ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Tayo po, mga kapatid, ay tatanggap ng salita ng Diyos. Sisiryosuin natin yan. Naniniwala tayong mayroong kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Pag ginamit natin yan, sumunod tayo sa salita niya, makikita mo yung manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kaya kung titignan mo, bakit napaka-powerful ang buhay niya? Bakit grabe ang pagbabago ng buhay niya? Bakit pinagpapala siya ng Panginoon? Bakit yung kalagayan niya ay I know his salary, alam ko yung kanyang kalagayan, alam ko ang sweldo niya, pero bakit ang ganda ng buhay niya? Bakit mapayapa ang buhay niya? Mga kapatid, dahil siniseryoso niyang sundin ang salita ng Diyos sa buhay niya. Amen? Mayroon pong kapangyarihan na nagaganap. Tingnan niyo po yung isang halimbawa po, mga kapatid. Doon sa Hebrews 13, verses 5 and 6. Kung paano sinabi ng Lord at kung paano tayo inutusan ng Lord na gawin din. Amen? Sabi ng Lord doon, kung sisiyasatin natin ang bawat sinasabi doon, tayo po ay, si Lord po ang nagsalita, nagsabi, tinanggap natin mga kapatid, at nais ng Panginoon na yung tinanggap natin ay sabihin din natin o gawin din natin. Ito po mga kapatid. Sabi ng Lord sa Ingles, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For He has said, sabi ng Lord, for He has said, the Lord has said, the Lord has told to do this. Ito po yun mga kapatid. Si Lord po yung nangusap sa atin, I will never leave nor forsake you mga kapatid. Totoo yun mga kapatid, na siya ang nagsabi, pinaniwalaan mo, kaya nung ikaw ay problema mga kapatid, naniniwala ka na si Lord nasa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Amen? May kapangyarihan ang bawat salita ng Diyos. Yung kapangyarihan ng salita niya, pag ikaw ang gumamit, makikita mo yung manifestation. Amen? Ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito po yung sinabi niya, mga kapatid. For He has said, I will never leave nor forsake you. Then in verse 6, so that you may boldly say. Amen? Mga kapatid, hindi po siya natapos si Lord Amen? Tinanggap mo yung kapangyarihan ng aking salita, nais mo makita yung kapangyarihan na yan, sabihin mo, sabi ng Lord. Amen? Nalubusan ng hayagan. Amen? Kung paano mo tinanggap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, sabihin mo rin siya para sa ganoon makita mo yung manifestation ng kapangyarihan ng kanyang salita. Amen? Mga kapatid, nakikita niyo po, yung for He has said, ito po yun, mga kapatid. Sinabi niya ang kanyang salita sa iyo, tinanggap mo yan, nagkaroon ng kapangyarihan, buhay mo ang salita niya. Ito po, yung Biblia. Amen? Ngayon, ang nais ng Panginoon sa buhay mo, dahil nandyan na yung kapangyarihan ng kanyang salita, ikaw naman yung gumawa o magsabi o magsalita ayon doon sa kapangyarihan ng salita niya. At makikita mo yung manifestation ng kapangyarihan. Amen? Yung sasabihin mo mga kapatid, ito po yung tinasabi sa Greek word na rema. Amen? Tinanggap mo ang logos. Amen? Yung scripture, yung the complete Bible, tinanggap mo yan sa buhay mo na may kapangyarihan. Pag ikaw ay nagsalita, may kapangyarihan sapagkat ito po yung rema, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? Nakakapagsalita ka, nakakapag-declare ka, nakakapag-claim ka na pangako ng Panginoon ito Na hindi ako pababayaan ng Lord. Ni kailanman hindi ako pababayaan. Ni kailanman ay hindi niya ako aaya na ganun-ganun na lamang. Amen? Kahit ganito yung kalagayan ko, alam ko ang Panginoon ay buhay sa buhay ko. Amen?
Di ba mga kapatid, marami pong mayayaman dyan sa labas in terms of kamunduhan, in terms of money. Amen? Pero tayo mga kapatid, mayaman tayo sa Panginoon. Ito po yung sukatan ng Lord sa buhay natin. Amen? Tingnan mo pagdating ng panahon, sabihin mo, mayaman nga siya, pero nasaan siya? Di ba? Pero ikaw ay mayaman sa Panginoon, wala kang lugi doon. Amen? Walang paghihinayang sa buhay mo. Bakit? Dahil ito yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay mo. Tinanggap mo yung kapangyarihan, salita ng Diyos. Pag ikaw na ang gumawa, ikaw na ang umakto, ikaw na nagsabi, makikita mo yung kapahayagan o manifestation ng kapangyarihan ng Lord. Amen? Ito po yung inaasahan ng Lord sa bawat isa sa ating mga kapatid. Amen? Huwag po tayong hihinto na tinanggap lang natin. Kaya nga sabi ni Lord sa ating text, hindi dumating ang salita, sa salita lamang sa buhay natin. Hindi mga kapatid. Mayroong pong dapat na mangyari sa buhay natin. Dapat may kapangyarihan, dapat may presensya, dapat may pangako na tinatanggap natin ang salita ng Diyos. Amen? How mga kapatid, tayo na po yung gaganap. Kaya nga mayroong power sa obedience mga kapatid. Mayroong kapangyarihan sa pagsunod sa Diyos. Amen? May kapangyarihan. Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, in-apply mo yan, for sure makikita mo yung kapangyarihan. Amen? Di ba, mga kapatid? Kaya napakahalaga sa buhay natin na exercise natin, i-apply natin ang natatanggap nating salita ng Diyos sa buhay natin. At for sure, mga kapatid, makikita natin kung gaano kapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Dito tayo talaga pipinuin ng Lord sa buhay natin. Amen? Dito tayo babaguhin, dito tayo pupuspusin ang kapangyarihan sa magitan ng salita niya. Amen? Dahil ang buhay natin, mga kapatid, ay nakabase tayo sa salita ng Diyos. Amen? Ito yung pamantayan natin. Wala nang iba, mga kapatid. Amen? Tayo po yung magsitayo, kapatid. Sino po ang nagnanais na sumunod sa Panginoon? Amen? So, nais ang Panginoon na makita sa buhay natin na magkaroon tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan ay nagaganap dahil sa ating pagsunod sa Kanya. Amen? Sa bawat salita ng Diyos na ating tinatanggap, may kapangyarihan yan sa buhay natin. Kung ito po ay tatanggapin natin ang buong puso sa ating buhay. Dahil buhay yan at makapangyarihan, pag yan ay sinunod mo, magkakaroon din ng kapangyarihan lahat ng ginagawa mo. Amen? Makikita mo yung manifestation ng power ng Lord sa buhay natin. At sa buhay natin, mga kapatid, wala na tayong gagawin na nais ng Lord kundi sumunod sa Kanya. Sino pong nagnanais na sumunod sa Panginoon? Amen. Taas po natin ang ating kamay. Maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga kamay. Tinanggap namin, Panginoon, ng buong puso ang salita mo, Panginoon. Minsan pa, O God, ang pinahagi mo, Panginoon, ang salita mo sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Ang Panginoon, naganap ang salita mo na ganun-ganun lang sa buhay natin. Kami mismo, Panginoon, ay magpapatunay na ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan sa buhay namin. Kami ang magpapatunay, Panginoon, na makapangyarihan ang salita mo sapagkat, Lord, binago mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo. Dahil sa salita mo, Panginoon, pinalaya mo kami sa maraming bagay na hanggang sa ngayon, Panginoon, ay hindi ka humihinto para ibigay sa amin, i-address sa amin, Panginoon, yung mga salita mo upang patuloy kami mabago, Panginoon. Hindi pa lubusan, Panginoon, yung pagbabago ng buhay namin sapagkat, Lord, buhay pa kami. Marami pa kaming dapat natanggapin na salita mo, Panginoon, upang kami ugat ay magbabago. Pero Lord, yung ikinatiwala mo, Panginoon, na tinanggap namin salita mo, Panginoon, mangyari, Panginoon, na Lord, kami po ay napapagkatiwalaan sa lahat ng salita mo, Panginoon. Lord, nag-umpisa kami sa John 3:16, Panginoon, na ikaw ay namatay, Panginoon, para sa amin dahil nais mo, Panginoon, na kami maligtas. Dahil yung Panginoon, o yung pag-ibig sa buhay namin, Lord God. Kung napakatiwalaan mo kami sa isang verse na yan, Lord, na nagkaroon ng kapangyarihan sa buhay namin, mangyari, Panginoon, na madagdagan, which is, mga kapatid,
makikita po natin ang karagdagan ng salita ng Diyos sa buhay natin, ang ating pinaghahawakan, sapagkat nakita ng Panginoon na pagkakatiwalaan ka sa isang bagay. Dinagdagan niya ng 2, 3, 4, 5, 6 hanggang doon sa kakayahan mo sa kasalukuyan. Pero si Lord hindi siya humihinto sa buhay natin. Hanggang sa oras na ito, ang lahat na nagnanais na sumunod sa Panginoon ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, habang nakataas ang aming mga kamay, idideklara na namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Kami, Panginoon, Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang tiwala sa akin, O Diyos, di kita piniguin, magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah, O God. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming paglapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. upang magpuri sa Wala kaming hangarin, Panginoon, na pagsunod sa iyo, kundi yung papurihan ka namin. sa kabanalan. Dahil, Lord, nagaganap, Panginoon, ang bagay, yung kapangyarihan sa buhay namin. Sa magitan ng aming pagsunod, Panginoon. Kaya mo, O Diyos, na lubusan namin pagkaloob ang aming mga buhay at isuko sa iyo. Kaya mo, Panginoon, ang bawat isang Panginoon ay tumanggap, O God, ng dakila at banal mong salita, Panginoon, sa oras na ito. Magtatapat Nangyari po, Panginoon, O God. maglilingkod ako. O Diyos, Kay buti mo, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin, magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, narito po, Panginoon, yung mga anak mo. Dalangin ko, Panginoon, nakatagpuin mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa oras na ito. Lord, nagtitiwala kami sa iyo. Ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan sa buhay namin. Lord, inihain namin, Panginoon, ang aming mga kabigatan, ang aming mga suliranin, ang aming mga pangangailangan, Panginoon, sa oras na ito. Lord, tulad ng sinabi mo, Panginoon, sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 5, ang salita mo ay hindi dumating na parang salita lamang. Ngunit, Lord, may kapangyarihan, may presensya, may pangako, Panginoon. Lord, sa oras na ito, tinanggap namin, Panginoon, yung kapangyarihan ng salita mo. Tinanggap namin, Panginoon, O God, ang presensya mo, Panginoon, sa buhay namin. Tinanggap namin, Panginoon, yung pangako mo sa amin, O God, na Lord, hindi mo kami iiwan o pababayaan man
Hindi mo, Panginoon, naayaan, Panginoon, ang aming mga buhay, O God, ay mabaliwala. Pero Lord, nais mo, Panginoon, na magamit mo kami, Panginoon. Nais mo, Panginoon, na kami, O God, ay magtiwala ng lubusan sa iyo at sumunod sa iyo, Panginoon. Upang, Lord, maranasan namin ang kapangyarihan mo, Panginoon. Kaya mo, O Diyos, ang aming mga buhay ay patuloy, Panginoon, O God, na tumanggap ng mga salita mo, O God. At Lord, gawin namin, Panginoon, O God. I-apply namin sa aming mga buhay. Upang, Lord, makita namin, Panginoon, ang manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon na salita mo. Come, Holy Spirit. Have your way, O God, in our life. At ang Panginoon, O God. Lord, na makita na salita mo, tinanggap namin, Panginoon, sa iyo, sa oras na ito. Lord, maabot namin, Panginoon, ang mga kaluluwang nais mong abutin, Panginoon, ng mga salita mo. At makikita namin, Panginoon, yung kapangyarihan ng salita mo, Panginoon. Lord, ayaw mo, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, sa palaging mamutawi sa aming labi. Ayaw mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na hindi namin pamantayan, Panginoon, sa buhay. Na Lord, hindi kami gagawa, Panginoon, kung wala kami pamantayan sa iyo, Panginoon, sa salita mo. Panginoon, ayaw mo, Panginoon, na salita mo ito, Panginoon, O God, ay patuloy, Panginoon, O God, na Lord, maging sariwa sa buhay namin. Patuloy na matanim ito, Panginoon, O God. Upang, Lord, kami po, O God, nakagawa ng ayon lamang sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng salita mo, Panginoon, O God, at nagaganap, Panginoon, sapagkat, Lord, ito yung pangako mo sa amin. Hindi basta-basta dumating ang salita mo na ganun-ganun na lamang sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Nais mo, Panginoon, O God, na seryosuin namin, Panginoon, ang bawat salitang nare-receive namin sa iyo. Ang bawat salitang tinatanggap namin sa iyo, Panginoon. Ang bawat salitang inihahain mo sa buhay namin. Dahil, Lord, mayroong kang layunin sa amin kung bakit ito yung salita mo, Panginoon, sa araw na ito. Lord, nangangailangan kami, Panginoon, ng kapangyarihan mo sa oras na ito. Ito yung layunin mo, Panginoon, sa iyong salita. Nangangailangan kami, Panginoon, ng ganang karanasan na iyong presensya, Panginoon. Katagpuin mo, Panginoon, yung pangangailangan ng bawat isa. Lord, sariwain mo, Panginoon, yung mga pangako mo sa amin. Lord, yung mga naglulumpay, nanlalamig, nangihina, maraming iniisip. Kung minsan, natuon na ang kanilang mga isip sa mga problema, sa mga nangyayari sa paligid. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Dahil nalihis ang iyong atensyon sa mga bagay na ito, Panginoon. Ngunit, Lord, sa oras na ito, tinuruan mo kami, Panginoon, na mag-focus sa iyo, Panginoon. Na yung tinanggap namin salita, Panginoon, na ikaw yan, Panginoon, na tinatanggap namin sa aming buhay. Na, Lord, nais mo, Panginoon, O God, na mapuspos ang aming mga puso ng salita mo. Upang, Lord, magkakaroon kami, Panginoon, ng power for and result, Panginoon, sa buhay namin. Na bawat kilos namin, bawat galaw namin, bawat salita namin, Panginoon, O God, ay maayon lamang sa iyong salita. At makikita namin, Panginoon, ang manifestation, Panginoon, ng pangyarihan sa magitan ng Panginoon na salita mo, Panginoon. Lord, salamat. Kaya mo, Panginoon, na kami sumunod sa iyo, Panginoon. Tulad ng sinabi mo, Panginoon, na kami, O God, ay pinagkatiwalaan mo. Ano man bagay, Panginoon, na mayroon kami, ay ikinatiwala mo sa amin, Panginoon. Mangyari po, O Diyos, na kami ang dapat, Panginoon, na pagkatiwalaan mo, Panginoon. Lord, ayaw mo, Panginoon, na pagsumikapan namin, Panginoon, na kami kaaya-aya sa iyong harapan hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, O God. Upang, Lord God, marinig namin sa iyo, Panginoon, well done, my good and faithful servant. Come and enter to my kingdom. Lord, umaasa kami, Panginoon, natatanggap kami ng salita na galing sa iyo, Panginoon, na Lord, well done, my good and faithful servant. Come and enter to my kingdom. Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng pagsunod.
na habang kami sumusunod, Panginoon, mayroon kang ginagawa. Ang kamay mo'y kumikilos, Panginoon. Salamat sa banal mong salita, Panginoon, na dumating sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, binabatong mo kami, Panginoon, na salita mo. Upang, Lord, maging sandata namin, Panginoon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, at maging pamantayan namin, Panginoon, sa buhay namin. Lord, salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita na patuloy namin nararanasan. Dahil diyan mo kami pinalaya, Panginoon. Diyan mo kami pinagaling. Diyan mo kami, Panginoon, binigyan ng pananampalataya, Panginoon. Diyan mo kami pinatatag, Panginoon, sa buhay. Diyan mo kami pinatatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong salita, Panginoon. Na, Lord, mahabang panahon, Panginoon, ang ginugol, Panginoon, 1,500 years, Panginoon, bago, O God, mabuo ang kabuuan ng salita mo, Panginoon. Ngunit, Lord, nagtiis ang mga tao, Panginoon, mga ginamit mo, Panginoon, para, Lord, ihanda ang salita mong ito, Panginoon, sa magitan ng pag-uudyok mo sa kanila. At ito ngayon, Panginoon, ang resulta, Panginoon, sa buhay namin. Kami ay narito, Panginoon. Kaya mo, O Diyos, sa aming mga buhay, ay magamit mo rin, Panginoon, sa magitan ng salita mong natatanim sa aming puso. Lord, alang-alang lamang, Panginoon, sa mga susunod na henerasyon. Alang-alang lamang, Panginoon, sa mga anak namin at magiging anak namin, Panginoon, na sila, Panginoon, ay mapalaki, Panginoon, ayon sa iyong salita. Na sila, Panginoon, O God, ay tagapagmana rin ng salita mo, Panginoon, upang manahin din nila, Panginoon, ang kapangyarihan ng salita mo, Panginoon, para sila rin, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, O God, na pagsumikapan din namin, Panginoon, na magandang halimbawa kami, Panginoon, dito sa lupa. Upang, Lord, manahin, Panginoon, ng mga susunod na henerasyon, ang magandang halimbawa nito, Panginoon, nagmula, Panginoon, sa iyo, na pinamana mo, Panginoon, sa unang mga disipulo mo, na hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, kami mga hinirang mo, Panginoon, para, Lord, magbigay ng magandang halimbawa sa lipunan na ito, Panginoon. Lord, salamat, O God. Kaya mo, Panginoon, na may ipamana rin namin, Panginoon, ang magandang halimbawa ito, Panginoon, sa aming mga anak, upang sila rin, Panginoon, O God, ay lalaki, Panginoon, na may takot at pananampalataya sa iyo, Panginoon, at pagsunod sa iyo, Panginoon, upang sila rin, Panginoon, ay magandang halimbawa rin, Panginoon, sa mga susunod na henerasyon. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Alam po namin, Panginoon, na, Lord, isang sakripisyo, Panginoon, na kami narito. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, ang ginagawa namin sakripisyo ito, Panginoon, ay pagsunod sa iyo, Panginoon. Dahil nais namin tunghayan ang inihain mo, Panginoon, na salita mo sa araw na ito. Upang, Lord, maging pamantayan namin sa araw na ito, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil dumating ang salita mo sa amin na may kapangyarihan, na may pangako, Panginoon, sa buhay namin. Na, Lord, hindi na kami, Panginoon, manghihina, Panginoon, kundi magpapalakas kami lagi, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagkulang sa amin. Salamat, Lord, sa katugunan ng aming mga panalangin. Lord, yung prayer request, Panginoon, ni Kuya Buboy, Panginoon. Salamat po, Diyos. Inaamkin namin, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, Lord, sa iyo nagmula ang kapangyarihan at wala kayong magagawa, Panginoon. Kung hindi mo na naisin, Panginoon, O God, na maghanap ang kapangyarihan mo. Sa oras na ito, Panginoon, hinuhubad namin ang aming sarili, Panginoon. At kami, Panginoon, O God, ay nananalangin para sa kagalingan, Panginoon, ni Nanay Adelaida, Panginoon, sa cancer, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Yung mga anak mo nagkakaisa sa pananampalataya, Panginoon, O God, Lord, it will move your hand to
Nanay Adelaida, Panginoon. At kay Tatay Hinaro, Panginoon, O God, pagagalingin mo rin, Panginoon, O God. At Lord, maging Panginoon sa anak ni Kuya Pascual, Panginoon. Lord, palabas na siya sa ospital ngayon sapagkat, Lord, magaling na siya. Pinagaling mo na siya, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon, naniniwala kami. Gaya ng salita mong tinanggap namin sa araw na ito, Panginoon. Dinideklara namin, Panginoon, O God, na may kapangyarihan, Panginoon, sa oras na ito. Na lahat, Panginoon, na naghain ng kanyang panalangin sa oras na ito, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, na naganap, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat sa katugunan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, O God, sa karanasan na nais mo, Panginoon, iparanas sa buhay namin. Lord, salamat sa lahat ng ikinatiwala mo sa amin. Lord, aalagaan namin ito, Panginoon. Magsusumikap kami, Panginoon. Na Lord, karapat-dapat kami, Panginoon, na pagkatiwalaan mo. At dadagdagan mo ito, Panginoon, sa buhay namin. Palalabuin mo, Panginoon, yung mga ikinatiwala mo sa amin. Dahil naniniwala kayo, Panginoon, habang kami sumusunod, Panginoon, nagkakaroon ng kapangyarihan ng aming mga buhay. Lord, habang kami, Panginoon, ay sumusunod sa iyo, Panginoon, ikaw, Panginoon, tumutukol sa aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Salamat sa bawat kapatid na naniniwala sa iyo, Panginoon. Naniniwala, Panginoon, na pag kami lumapit sa iyo, Panginoon, nagaganap, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At Lord, yung pangako mo, Panginoon, tumanungin na kung ang dalawa o tatlo ay nagkatipon sa iyong pangalan, Panginoon, kami nagtitipon-tipon, Panginoon. Naroon ang iyong kapangyarihan, naroon ang iyong presensya, Panginoon. Nagaganap, Panginoon, ang nais ng bawat isa, Panginoon, sa pagkatod. Hiningi namin sa makapangyarihan mong pangalan. Salamat, Panginoon. Yamo, Diyos. Wala man kaming kaya, Panginoon, pero Lord, meron kang kakayahan para sa buhay namin. Patuloy mong gamitin ang aming mga buhay. Bilang daluyan na yung pagpapala, Panginoon. Bilang daluyan na yung kapangyarihan. Bilang daluyan na yung nais mong iparating sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa napakagandang araw na ginawa mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, mayroon kaming siniselebrate sa bawat araw, Panginoon. At yan, Panginoon, yung dakila mong pangalan. Salamat, O God. Patuloy mo ihain, Panginoon, sa buhay namin ang ipagkaloob, Panginoon, ang salita mo. Upang kami mapuspos, Panginoon, ang pagkakailanlan, Panginoon, sa iyo. At kami, Panginoon, ay makasunod, Panginoon, na ayon lamang sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, O God. Salamat na dakila mong pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na buhay. Salamat sa makapangyarihan mong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, yung salita mo, ikaw pala, Panginoon. Salamat, O God. Nung tinanggap namin ang salita mo, tinanggap ka rin namin, Panginoon. At sa bawat tumanggap sa iyo, Panginoon, ni kailanman ay hindi mabibihag ng kalaban. Ni kailanman, Panginoon, O God, ay maging bigo, kundi matagumpay, Panginoon. Lord, salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa bawat provision mo, Panginoon, sa buhay namin. Tunay nga, O Diyos, ang ikinatiwala mo sa amin ay dahil kami, Panginoon, ay pinagkatiwalaan mo ng kanya-kanya, Panginoon. Ayon sa aming kakayahan. Mangyari, Panginoon, sa buhay namin na lumawak pa ito, Panginoon, habang kami sumusunod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon.
Kilala mo, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, O God, ay nagkakaisa na kami mga anak mo, Panginoon, na tumatawag sa iyo, Panginoon, O God. Sabi mo, Panginoon, sa Luke 6:46, Panginoon, tumatawag kayo sa akin ng Panginoon, Panginoon. Ngunit, Lord, salamat, Panginoon, dahil, Lord, po kami, Panginoon, ay nagsasabing ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang aming buhay na Diyos. Mapagpalang Diyos, Panginoon. At ang bawat sumusunod sa inyo, Panginoon, magkakaroon, Panginoon, ng manifestation of power, blessing, and anointing sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, salamat. Hinanda mo, Panginoon, ang buhay namin para sumunod sa iyo. Lord, I bless them all their life, Panginoon, O God. Kayo ang nakakapatid ng kanilang mga pangalan, ng kanilang mga buhay, Panginoon, Lord. I ask that favor, O God, to bless their life, O God, in the name of Jesus. Ayaw mo, Panginoon, O God, na kami palaguin mo sa iyong salita. Upang, Lord, mayaman, Panginoon, kami sa salita at mayaman din kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay kinakatiwala namin sa iyo, back to you, Panginoon. Dahil, Lord, wala kami, Panginoon, O God, magagawa kung hiwalay kami sa iyo. Kaya, Lord, lahat ng ito, Panginoon, na ibabalik namin sa iyo, na may pasasalamat, may pagluwalhati, Panginoon, kilang mong pangalan, may pagpuri. At ang lahat ng anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya, ay magsasabi na,